Hi, magandang araw po sa inyong lahat at today is a very special day dahil po may second reading of the day na naman po tayo today, no? So, kamusta po kayong lahat? Alam ko po na kayo ay nag-iintay ng second reading of the day today, kaya naman po ito po ako, nagbabalik po ako para sa second reading of the day ngayong araw na ito. Okay? Kamusta po kayong lahat? Napanood nyo na po ba yung hindi siya masasanay nang wala ka kahit ipakita niya sa iyo na dead man na po siya, no? So ngayon po, ito po, ako po ay nagbabalik para sa second reading of the day today. Okay? Tingnan po natin ngayon. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 po ang pinakuha sa akin ngayon. Dire-diretso lang po ako sa pagkuha. So, parang 12 po, okay? Tingnan po natin dito. So, 12 doon, masahaba to. Pili lang po tayo ng 8 dito. At pili lang tayo ng 10. Sige po. Sobra na lang po dito ng 2. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, tingnan na po natin itong lahat. Okay? Peace, no? Ang tao nyo po ngayon ay somehow wishing for peace of mind. Kasi po for the past few weeks, nagsisink in po sa iyo, nagsisink in po sa kanya yung pagkawala mo, nakakaramdam po siya ng kilabot, no? Or hindi po siya nagkakaroon ng peace of mind. Sa nakikita niya po, pag nakikita niya pong kalmado ka, pag nakikita ka po niya na you are not the usual na in love na sa kanya at hindi ka na po humahabol, somehow hindi po siya mapakali. Pag nararamdaman niya po na palayo ka na, dun po siya matataranta. No? So nakikita ko po, pag nakikita niya po kasing habol na habol ka sa kanya, or pag nakikita ka po niya, uy, sige, pareho po, sobrang pareho. 2 different cards with one meaning, magkatabi. Pag nakikita ka po niya, na ikaw po ay palayo na ng palayo sa kanya, or hindi mo na siya hinahabol, or lumalamig ka na po sa kanya. Pag nakikita niya po lumalamig ka na sa kanya, nakikita niya po na nagkakaroon ka na ng sarili mong buhay, parang pag naramdaman niya po na ayaw ka niya, dun lang po siya lalapit sa'yo. Or pag nakikita niya po na ayaw mo na sa kanya, that is the time na magpa-panic mode na po siya, no? Ang alam niya po kasi na nagpapaka-misteryoso ka lang po or something, pero ang pakiramdam po ng taong ito ay gusto mo pa po sa kanya, no? Magsisink in po sa kanya lahat ng kabutihan mo, magsisink in sa kanya yung kawalan mo, pag nalaman po niya na ayaw mo na sa kanya or nagising ka na,
Pag nakita po ng taong to na nagising ka na na ayaw mo na sa kanya, tsaka pa lang po ito magpapanik, no? So, yan po ang ating title. Pag nakita niya na nagising ka na at ayaw mo na sa kanya, dyan siya magsisimulang mag-panic mode, no? Or mataranta po talaga. There's broken family and shattered dreams. Sinira niya po kayo. As a matter of fact, nawalan po siya ng gana sa inyo. Pinili niya po ang iba over you. Iniwanan ka po niya sa ere. Pero sa totoo lang po, sa huli siya po ang maiiwan sa ere. Finding peace, moving on. Talagang gusto niya na pong mag-move on, mag-accelerate yung kanyang pag-move on, pero hindi po siya makapag-move on dahil binabalikan po siya ng tadhana, no? Mag-ipon ka daw po, mag-enjoy ka sa buhay mo, no? Gawin mo raw po yung lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. Huwag ka daw pong malungkot at huwag ka daw pong mag-stay sa pagkalungkot at huwag kang magstay na parang talunan, no? Pick up the pieces. Alam ko po madaling sabihin, pero hindi po yan, hindi ka po makaka-move forward kung wala ka pong sisimulan kahit sa small steps, no? Small steps po, kakayanin mo po yan, no? Tsaka po siya makakaramdam ng anxiety, trauma at pagkapanik pag alam niya po na ayaw mo na po sa kanya. Pero as long as nararamdaman niya po, yan, no? As long as nararamdaman niya po, no, na nag-acting ka lang, na gusto mo pa siya or gumagawa ka pa ng move sa kanya, hanggang hindi niya po nararamdaman na ayaw mo na sa kanya, hindi po niya mararamdaman ang pagkawala mo. Dapat daw po baguhin mo po o i-change mo yung cycle ng ginagawa mo ngayon. Kahit po mahal na mahal mo ang taong ito, kahit po ang taong ito ay ang buhay mo, sinasabi ko po sa iyo, there will come a time that this person will, realize your worth and your value kapag wala ka na po sa kanya. Living on, moving forward, sa totoo lang po, ang taong pong ito ay hindi na po babalik sa iyo kung makikita niya po na patay ka pa rin sa kanya at gustong-gusto mo na pa rin po siya. Learn to let go. Learn na ipakita mo po sa kanya, maging matapang ka po, ipakita mo po sa kanya na this is it, pansit, ayoko na. No? Tanga-tanga ko pa rin magmahal sa iyo. And then, that is the point na pag alam niyang wala ka na, totally wala ka na, sad to say, pagka wala ka na, dun niya lang po talaga marirealize yung iyong kawalan, no? Pag naramdaman niya po na ayaw mo na, pag naramdaman niya po na you are serious moving on, tsaka pa lang po ito magpapanic mode, matataranta, at marirealize ang halaga mo. Ang dami niyo pong unresolved issues, pero dinidedman niya po lahat, at pinaparamdam niya po sa iyo na ayaw niya po na sa iyo, no? Emotional baggage, dala-dala niya po yan. Why? Kasi napakalaki po ng ulo nito na iparealize na yung halaga mo, kasi feeling niya po anytime na gusto niyang bumalik sa iyo, nandyan ka pa. Kaya kahit papano po naiisip ka nito, pero kalmado siya, okay? Naiisip ka niya, pumapasok ka sa isip niya, somehow may resentment siya, pero kalmado siya, no? Sobrang kalmado po siya, kaya ayan, no? There's unresolved issues. No, may group conflict po, sabi ko nga po sa inyo, may nakikita po akong group conflict. Si Chapilitan pala ka po ay talagang hinahabol-habol niya, ano ka, bakit na parang gusto niya sa iba, ganyan. Kasi po may challenge pa po. Ang pakiramdam niya po sa'yo, wala nang challenge. Ano? Kaya po, ayun yung pakiramdam niya po sa'yo. Oh. Naging pong makasarili siya, no? Naging makasarili po siya, at talaga pong lumaki ang ulo nito dahil pinalaki mo rin po ang ulo nito. Ayan, pareho na naman. Greed, power, domination. Avoiding conflicts, ina-avoid niya lang po yung conflict
dahil po sa totoo lang po sa ngayon wala daw po siyang kagana-gana sa mga bagay-bagay, no? He is just going with the flow. Sa'yo, kay Chabelita, wala po siya, deadma po siya at all, no? Parang feeling po nito, gustong-gusto niya pong nagpapahabol. Gustong-gusto niya po nare-realize yung worth and value niya. Pero sa totoo lang siya naman po ang hindi nakaka-realize nun. You have to reverse the destiny mo. You have to reverse yung cycle ng buhay mo. O change mo, no? Ipaikot mo yung gulong mo, no? Na dati, pakiramdam niya, gustong-gusto mo siya, patay na patay ka sa kanya. Pero ngayon, iparamdam mo po sa kanya na ayaw mo na sa kanya para siya naman po ang mataranta, no? As long as alam niyang gustong-gusto mo siyang balikan, mahal na mahal mo siya, at hindi ka mabubuhay nang wala siya, dededmahin ka niya at babaliwalain ka niya. Ayan. Ang tao po minsan, ayan, connected to the universe ngayon, minsan ang tao kasi pag alam niyang nandyan lang, hindi niya po mahalaga, mararamdaman yung halaga. Pero once na yung dati niyang gamit ay gustong-gusto niya at tinambak niya sa isang lugar, pagkatapos na-miss niyang gamitin, alam niyang babalikan niya lang, nandun pa yung gamit niya, no? Huwag mo pong pakita na isa kang gamit dahil hindi ka po gamit. Isa ka pong tao na may pakiramdam at marunong magmahal. Naintindihan mo po ba ako? Kailangan mo pong ipakita na ikaw ay hindi gamit. Ha? Hindi ka po gamit na kahit kailan iwanan niya ay mababalikan niya pa. You should let him know na you have feelings at hindi dapat yon binabaliwala. Disorganized po siya sa mga bagay-bagay, wala po siyang balancing ngayon, pero kalmado siya dahil alam niya po na anytime pwede ka po niyang balikan, no? Na anytime ay nandiyan ka lang po. Dissatisfaction and lack of inner joy, sa totoo lang po, masakit po na dissatisfied ka po. As dissatisfied po siya at lack of inner joy, pero ang galing-galing niya pong magdala. Ang galing-galing niya pong ipakita sa iyo na siya po ay okay lang at siya po ay bukod tanging panghihinayangan mo daw siya. Pero ikaw po, gusto ko pong siya ang magpursige sa iyo. O hard work and responsibility. Ang pagmamahal, mga kapatid, ay responsibilidad yan, ano? It takes hard work for a relationship to work. Hindi po pwedeng ikaw at ikaw lang po, kapatid. Hindi po pwede na one-sided ang relationship. It should be two ways po. Oh, naintindihan niyo po ako? Kaya kailangan mo pong paramdam na hindi ka po gamit. Okay? So that's it for your second reading for the day. Hindi niya po marirealize ang worth at value mo kapag nakita niya po na nandiyan ka pa din at mahal na mahal mo pa rin siya. No? Nararamdaman niya kasi. So you have to shift your energy, mga kapatid. Learn to move on step by step. Baby step is okay, pero yung i-retain nyo po o i-stuck nyo po yung sarili nyo sa ganyan na mahal ko siya, hindi ko kaya mawala siya, wala pong mangyayari sa buhay mo. Get up! Get up! Get up! Okay? Kakayanin mo po yan sa tulong ng Divine Universe at kapitan mo lang po yung faith mo kay Papa Jesus. Okay? So that is your second reading of the day today. I hope nag-resonate po sa inyo, and if you do, please give me a like and subscribe and comment down below po para alam ko po yung inyong feelings at yung connection natin. Maraming pong salamat to all my Lady Elena loyal and solid family, friends, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. And for those of you po who wants to know if the energy is para sa inyo, let me know po kung gusto nyo magpa-private reading. You can message me po. I will give you the details. Message nyo lang po ako sa Lady Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako makakontak. That's my official and only legit FB account. Ayan. I-follow nyo na din po ako kasi most of the time I do random calls sa mga subscribers ko, and if you are lucky enough at pinagtadhana tayo na matawagan kita at makamusta, yan, makakamusta nyo na rin po ako. So paki-follow na rin po yung Lady Elena FB channel. Please no skipping of ads po, and watch it
from start to finish para yung connection po natin sa isa't isa ay nandun. Okay? God bless you everyone. Life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay po sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Kung feeling nyo po pinagsakluban kayo ng langit at lupa at talagang sobrang sakit ng inyong nararamdaman, know that everything happens for a reason. It may not be you may not understand it right away, but I promise you, huwag ka pong umiyak. Darating po ang araw na maiintindihan nyo po ang lahat ng nangyayari sa inyo. At tatawanan nyo na lang po at sasabihin yung, Lord, thank you, hindi mo ako pinabayaan. Okay, God bless you everyone. Have a blessed day ahead of you. I'll try to give you the third reading for the day today at babawi po ako sa inyong lahat. Maraming salamat and I love you all. God bless you.